الرحمن الرحيم الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الصادق الوعد الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, bilang panimula sa ating lahat, dapat ating malaman, mapagtanto sa ating sarili, na tayo ay tunay at lubusang dapat magpasalamat sa Allah. Lagi. Kapatid na Abdullah. Dahil tayo ang binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng taufik na makarating. Ngayon, dito sa pagpupulong na ito, na ng kaalaman, ng pagkakapatiran. Hindi lahat tayo ay binibigyan ng pagkakataon, oras at lakas at taufik mula sa Allah. Ito ay mula sa gabay, habag sa Kanya, na tayo ay binigyan ng oras at pagkakataon na tayo ay magka-tipon-tipon muli sa usapin patungkol sa ating reliyong Islam, lalong-lalo na sa akida, sa ating pananampalataya. Okay, so ito mga kapatid, ang ating kukunin ay, kumbaga, napagsimulan na natin di ba? Nagsimula tayo sa pagdating ni Dajjal. Pagkatapos nung last week, yung kay Isa, kay Hesukristo ang kanyang pagbaba. Tama? Ngayon, pagbaba mula sa langit. Ngayon, ang kukunin natin is, ano yung sumunod? Subhanallah. Kung makikita natin, bro, parang, di ko naman sinasabing pero parang tashbih. Parang pelikula ang nangyayari. At kung tutuisin natin, ang buhay natin parang pelikula. Dito sa mundo, may simula, may gitna, may huli. Di ba? So kasi, tapos na ang lahat. Yung paglabas ni Dajjal at pagbaba ni Isa, susunod itong si ating mga usapin ngayong gabi. Panimula, ang mga larawang inyong makikita ay pawang mga paglalarawan lamang at hindi tunay na mga litrato ng mga kaganapang ipapakita o ipinapakita o magaganap sa mga araw na itinakda o itatakda na talagang mangyayari. Pero ang atin, pinagtatanto natin ng puso't isipan natin na magaganap talaga itong mga ating usapin patungkol sa Ashratus Sa'a Al-Kubra. Lian na intahay na min Ashrati As-Sa'a As-Sura, yung mga maliliit na major signs. Okay, bro, nasaan ba yung ko? Dala ko yun? Ha? Nawala na. Sandali. Hindi ko alam kung nandito siya. Kasi kung nandito, pwede natin gamitin. Pero kung wala siya dito, wala kang magagawa, kapatid na Isa, kundi ikaw ang magpipindot-pindot dyan. Pwede yun? Di ba? Sabihin ko na lang sa'yo, parang wala. Hindi nandun siya isang bag. Mahirap kasing pagdalawang bag mo. Okay, kapatid na Jericho. Bro, inshallah, punta tayo sa susunod na ito. Subhanallah. Ang paglabas ng Gog at Magog. Ang paglitaw ng Gog at Magog. Khuruj, Ya'juj, wa Ma'juj. Itong nakikita nyo, of course, hindi sila yan. Hindi sila yan. Sinabi natin kanina sa ating panimula, paglalarawan lamang. So, subhanallah mga kapatid, matindi ang mangyayari. Kasama ito sa mga 10 palatandaan ng malapit na magunaw ang mundo. Ito'y kasama sa akida, pananampalataya, paninindigan ng isang Muslim, na ito'y magaganap at mangyayari ang kanilang pakay. May pakay ang mga yan. At may magkakalat sila ng lagim sa ibabaw ng kalupaan. Yung mga nakikita ninyo na mga nagkakalat ng lagim, yung mga naninira sa mga kalupaan, wala sa kalingkingan ang gagawin nila. Itong mga ginagawa ng nakikita natin na bakit hindi pa sila mamatay-matay sa mga ginagawa nila dito sa sanlipunan o sila yung mga tawag doon, salot sa lipunan, wala sa kalingkingan ang magaganap na gagawin ng mga Ya'juj wa Ma'juj. Lianna hadi min ashrati as-sa'a wa hiya aidan min al-uquba, adab wal ibtila li haula'in nas. Okay bro, sumunod. Mga paghahalin tulad ng kanilang mga larawan, mga kapatid, nabanggit kasi
ang Ya'juj wa Ma'juj ay sila ay kabilang sa sangkatauhan. Pag sinabing kabilang sa sangkatauhan, kapatid na Omar, ibig sabihin ay hindi sila mga engkanto. Tao, sangkatauhan. Kanino? Ayon sa tarikh, ito ay doon sa angkan ng anak ni Propeta Noah, alayhi salatu wasalam. Isa sa kanyang mga anak at doon nanggaling ang mga Ya'juj wa Ma'juj, uri ng mga nilalang na mga kasapi o kasamahan ng mga tao na mga anak ni Adan. Pero naiiba ang kanilang mga itsura, ang kanilang mga pagmumuka, ang kanilang lakad, ang kanilang anyo, ang kung ano ang gagawin nila at ano ang lakas at ano yung fitna na gagawin nila dito dito sa lupa. Subhanallah. Tayo bro, sumunod. Of course, tayo naman, pag pinag-uusapan natin ang anumang usapin sa Islam, hindi basta ka lang nag-uusap na ikinukwento mo dahil kailangan talaga may dalil sa Quran. Yan ang isang Muslim. Lahat ng ating pananampalataya, hindi kathang-isip. Hindi opinyon, hindi kung anong nararamdaman, hindi emosyon. Ang Quran at ang Sunnah ang siyang mananaig at hindi rin ang utak. Dahil kapag sinundan mo ang utak mo, maliligaw ka. Correct yan bro. Mangingibabaw ang Quran at saka Sunnah. Dalil sa Quran. Sa Suratul Al-Kahf. Tama. Suratul Kahf, verse 18 at saka Suratul Kahf is chapter 18. Ang ano niya ay sa 93 to 98. Saan yung 93 kanina? Okay. Basahin mo muna natin mga kapatid ang kanyang Arabic. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha balagha bayna as-sadaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد. Hadid, nabanggit dito bro, ang hadid. Hatta idha sawa bayna as-sadafaini qala anfukhu hatta idha ja'alahu naran qala atuni afriq alayhi qitra famastata'u ay yadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Suratul Kahf 93 to 97. Mga kapatid, ang tafsir dito ng mga pantas, nagkaisa sila na ang tinutukoy dito sa kapanahunan ni Dhul-Qarnain. Anong propeta si Dhul-Qarnain? Siya ba ay propeta o tao? Siya ba ay propeta o tao na rajulun saleh? Na tao na katulad natin, pero siya ay nabanggit sa Quran dahil sa kanyang pagiging matuwid, pagiging matakutin sa Allah at pagiging hari. Palagay nyo, propeta o doon sa nabanggit natin na isang hari na matuwid? O siyempre, tao. Ang propeta at saka tao yan? Propeta at saka hari, tao yan. Pero saan siya? Ano siya? Propeta o makapangyarihan na isang tao na matuwid? Hindi siya propeta. Very good. Hindi daw siya propeta. Kasi, kung titingnan naman natin, ang mga propeta ay klaro sa Quran. Di ba? Nabanggit na ilan ang pangalan nila? 25. At hindi nabanggit na si Dhul-Qarnain ay isa sa mga propeta. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang katas-taasan na siya ang parang kahulugan ng ating binasa sa Arabic. Hanggang sa siya na si Dhul-Qarnain ay dumating sa pagitan ng dalawang hadlang mga bundok. Nakatagpo siya roon ng mga taong halos hindi makaintindi ng salita. Iba ang mga salita ng mga tao na nandoon na natagpuan ni Dhul-Qarnain. Sinabi nila, O Dhul-Qarnain, tunay na si Ya'juj o ang mga pamayanan ng Ya'juj wa Ma'juj, ang Gog wa Magog, ay mga tagapagdulot ng kasamaan sa kalupaan.
Kaya nais naming magbigay sa iyo ng kabayaran. Ang kapalit naman nito ng paggawa mo sa amin ng harang sa pagitan namin at sila. Nakuha nyo, mga kapatid? Ayan, ibig sabihin, kinausap nila si Dzulkarnain. Sabi niya, babayaran ninyo ako. May kapalit sa tulong na gagawin ko sa inyo. Ito ang aral dyan, mga kapatid. Tutulong ka, gagawa ka ng kabutihan, wala kang iniisip na kabayaran. Ang kabayaran na gusto mo ay ang gantimpala ng Allah sa araw ng paghukom. Hindi ang mga makamundong bagay na panandalian lamang. Salapi, kapangyarihan, lahat ng yan ay mga panandalian. Ang mga propeta, ang mga mabubuting tao, ang hangad nila, gantimpala sa araw ng paghukom. Sabi niya ni Dzulkarnain, ang ipinagkaloob sa akin ng aking Panginoon ay higit na mabuti kaysa anuman sa inaalok ninyo sa akin. Kapangyarihan o pera o anumang mga uri ng mga ginto. Wala yan. Mas mabuti at higit ang ipinagkaloob sa akin ng Allah. Kaya tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng lakas upang magawa ko ang harang sa pagitan ninyo at sila. Dalhin ninyo ng mga pirasong-pirasong mga bakal. Yan, yung hadid, yung bakal na yan. Hanggang sa napantay niya ang pagitan ng dalawang bundok. Dalawang bundok kasi nandun yung Ya'juj o Ma'juj eh. Tapos sinabi niya, hanapin ninyo ang apoy. Ibig sabihin, kung paano ginawa yon, mga kapatid, inutusan niya ang mga taong yon na maglako ng mga uri ng anumang uri ng mga bakal. At ilalagay sa kagitnaan ng dalawang bundok na ito na doon pumapasok ang mga Ya'juj o Ma'juj. Pagkatapos ay inutusan sila na maghaling ng apoy at nang ito'y naging parang apoy na, sinabi niya, dalhan ninyo ng tanso upang ibuhos ko ito rito. Alam nyo ang hadid. Pag ito ay nasusunog, anong nangyayari? Nangitim. Tunaw. Ha? Magbago yung ulo. Ano mangyayari pag yung bakal na sinunog mo? Pagdudugtungin mo. Di ba parang didikit na siya? Didikit talaga yun. Magiging, kumbaga ang simento ng bakal ay sunog na apoy. Ang turab, pag nilagyan mo ng simento, ilang saglit, didikit yun. Ang dikit ng apoy ay pag sinunog mo yan. So, pinag-ipon-ipon ng mga bakal at yun ang nangyari. Kaya hindi nila ang mga Ya'juj at Ma'juj, hindi nila kayang akyatin ang harang na yaon na hindi rin nila ito mabutas. Kasi kung hindi sila makaakyat sa baba, yun ang gusto nila, makapasok doon. Pero subhanallah, ang foundation na ginawa ni Dzulkarnain, sa ginawa niya sa kanila. Kaya, sa Suratul Kahf yan, mga kapatid, at bawat Muslim na bumabasa ng mga talatang ito ay malinaw, na nauunawaan ng mga liping ito. Sina Ya'juj wa Ma'juj, Gog wa Magog ay naikulong sa likod ng harang ng pader na itinayo ni Dzulkarnain upang pigilan silang maghasik ng kasamaan sa kalupaan. Pagkatapos ay sinabi ng Allah ang kataas-taasan bilang pagpapatunay sa katotohanan ng pangyayaring ito. Sinabi niya si Dzulkarnain, ito ay awa mula sa aking Panginoon, ngunit kapag dumating na ang ipinangako ng aking Panginoon, kanyang dudurugin ang harang hanggang maging patag at tunay na ang pangako ng aking Panginoon ay totoo. Ibig sabihin, pansamantala na ikinulong ang mga Ya'juj wa Ma'juj. Dahil may oras na ipinangako ang Allah na lalabas yung mga yan. Tignan nyo mga kapatid, ang pagkasasunod-sunod ng ating naikwento ng mga nauna. Si Dajjal, maghahagis ng lagim sa kalupaan. Walang makakapigil sa kanya. Walang makakapaslang makakapatay sa kanya. Sino? Kung hindi dumating si Isa na anak ni Maria. Siya ang kikitil at siya lang ang pwedeng patay niya si Dajjal. Dumating si Isa
Namuno na buhay dito sa mundo na mabubuhay ng 40 taon. Ang 40 taon ay parang 40 buwan. Ang 40 buwan ay parang 40 araw. Ang 40 araw ay pang 40 oras. Ano yun? Walang nakakaalam. Allah alam kung pananitili niya dito sa mundo. Dahil sa oras na yun, yung oras, hindi mo alam ang nagaganap na napakabilis o napakahaba. Depende sa sitwasyon na nangyayari. Katulad ng oras natin dito sa mundo, iba ang oras na iginugugol ng mga taong patay na nailibing na sa lupa. Ganun din ang mga tao, ang oras na nandun sa sinapupunan ng kanilang mga magulang. Ang mga oras natin na magaganap sa libingan at ang oras sa buhay na walang hanggan sa araw ng paghukom. So depende yan. Yan sinasabing time dimension. Ngayon, si Zulkarnain, ano ang patungkol sa kanya, bro? Bismillah. Ang ibig sabihin ng mga talatang ito, mga kapatid, sila ay nagsabi, O Zulkarnain, ito ang Ya'juj o Ma'juj, naggawa ng malaking kasamaan at katiwalaan ang pinagkaloob ng Allah. Nakuha na natin yan, bro, para hindi natin maano. Very good. Ang karugtong ng talata na sinabi natin kanina, bigyan nyo ako ng mga tipak na black ng mga bakal hanggang nang mapantay na niya ang pagitan ng dalawang ito sa bundok. Yun na rin yun, kaya hindi sila makaakyat. Ngayon, sino nga ba si Zulkarnain? Ano ang pagkaalam nyo sa kanya? May mga iba na mga pantas na nagsabi na si Zulkarnain daw ay siya yung tinatawag na si Alexander the Great. Na galing daw sa Macedonia. Na natalo niya ang puwersa ng Pransya at ng mga mapaniil na mga bansa noon na makatotohanan. Pero ito ay hindi pinabuluanan ng mga pantas. Ng karamihan sa mga pantas. Sabi nila hindi si Alexander the Great. Kasi si Alexander the Great walang magpapatunay na siya ay Muslim. Pangalawa, si Zulkarnain, kung bakit siya natawag na Zulkarnain, kasi nakarating siya sa kanluran at silangan. Narating niya ang mga lugar na kung saan siya ay kilala bilang hari na namumuno ng Sharia ng Islam. Hindi pa dumating si Propeta Muhammad. Islam ang kanyang Sharia, ang kanyang batas. Ang sinong mga hindi Muslim, hindi niya pinaparusahan, ibinibigay ang kanilang mga karapatan, pero wag niyo rin harangan ang mga kamusliman o hamakin ang karapatan ng mga kamusliman. Mamuhay kayo sa gusto nyo, ayon sa mabuti na nangyayari sa pamayanan, at ganun din ang mga Muslim. Pero kung sino ang magkasala sa inyo, paparatangan ng kamatayan o anong batas ng Islam. Sa oras na yun, ipinapatubad. Kaya kilala siya na tanyag, makapangyarihan, annahu malikun, adilun, hakimun, alimun, maalam, matutuo, matapang, at makatotohanan ang kanyang pamumuno. Kaya siya ay isang hari. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kinuwento niya patungkol sa kanya sa Suratul Kahf, verse 83. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا جَاءَ هُنَا الْمِنْ وين الْمِنْ مِنْهُ ذِكْرًا minhu ay min ba'd, yung iba na kwento sa kanya. Hindi pwedeng lahat ikwento. So sabi ng Allah, O ikaw, Muhammad, nagtatanong sa iyo ang mga Quraysh, ang patungkol sa mga napabalita nila noong mga nauna patungkol kay Zulkarnain. Sabihin mo sa kanila, ang ikwento sa kanila, ang mga iba sa kwento na naganap sa patungkol sa kanyang pamumuno. Si Zulkarnain, madhkur fi Suratul Kahf, kana malikan mulukul ard wa abdan salihan musliman. Allahu Akbar. Isang hari na nikwento sa Suratul Kahf na makapangyarihan, na isang alipin ng Allah na namuno dito sa mundo, na taong mabuti, na Muslim. Tafa al-ard, at siya ay naikot niya ang silangan at ang kanluran. Yad'u ilal Islam, nagpaparating ng Islam.
nagdadawa sa Islam, nagtatablig sa Islam. Hindi yung Jamaat Tabligh na sinasabi natin ngayon mula sa Pakistan. Kasi ang sinasabing tabligh ay alladhi balagha risalat Allah. Siya yung ipinabatid niya ang mga salita ng Allah. Yadu ila Islam wa yuqatil. Siya ay nakikipaglaban, nagjijihad. Sino ang pinapaslang niya? Ang mga taong mapaniil na hindi makatotohanan at sila yung mga taong walang kabutihan na dapat mamuhay sa mundo. Alayhi min khalfihi fanashara al-Islam, at ang Islam ay lumaganap sa kanyang kapanahunan. Wa kamahal kufr wa ahlu wa anal al-madhlum, at ang kufr na hindi paniniwala, ito ay kanyang napatigil. Naniwala ang karamihan sa kanya. Wa ahlu, naniwala, at ang mga taong naaapi ay binigyan niya ng karapatan, at ang mga taong nangaapi, sila yung kanyang tinanggalan ng anumang karapatan o kapangyarihan na mayroon sila. Amma yatawaradu ala sunnati al-ba'd anna dhal qarnayn huwa al-Iskandar al-Maqduni bi ani Alexandria. Yung mga iba daw na sinasabi nila, ito nga si Alexander the Great, pero sinabi ng mga pantas, hada huwa qawlun batil mardud. Ito ay salita na hindi katanggap-tanggap na ito nga si the Alexander the Great, because first of all, Alexander the Great was a Christian or was a non-Muslim. So si Dhul-Qarnayn ay Muslim mismo na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. So ano yung saksiyan niya? Paano siya nakikilala si Dhul-Qarnayn bago natin kunin ang mga Ya'juj wa Ma'juj? Dahil siya lang ang may karapatan na pigilan ng mga Ya'juj wa Ma'juj kasi hindi nila ito kakayanin. Siya ay malik na adilun, mumkin wa makkana fil ard. Siya isang hari na makapangyarihan na naging makatotohanan sa kalupaan. Kama bibirahalat asyarq wal maghrib. Tingnan nyo. Kanyang nalibot ang kalupaan sa silangan at kanluran, east and west. Wa kama bibina'i saddahadi. Siya lang ang nakagawa ng harang para doon sa mga Ya'juj wa Ma'juj. Wa qauman min Ya'juj wa Ma'juj, para protektahan ang mga tao doon sa Ya'juj wa Ma'juj. Walam yastaghil quwwatu sultanu limasalih saksiya, at ang kanyang katapangan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagkalakas ay hindi niya ginamit sa pansarili na interes, datapwat tulong at serbisyo sa mga tao, dahil siya ay bal fa'ala ma yardallah. Ang kanyang layunin ay ang mga ipinag-uutos ng Allah sa kanya. Okay, mga kapatid. Mga gawain ni Dhul-Qarnayn. Si Dhul-Qarnayn, mga kapatid sa Islam, mashallah, the barrier of the Gog and Magog, al-wusulu ila masharikil ard wa magharibiha. Bada Dhul-Qarnayn rihlatahu fawasala ila al-amakin allati taghrubu fihi ash-shams wa waja indaha aqwama. Mga kapatid, yung pagbasa dito sa tafsir, nakarating siya sa lugar na kung saan yung araw ay doon yung hindi lumulubog ang araw. Saan yan ngayon, yung mga lugar na yan? North Pole. Anong Jordan? Mafi Jordan. Russia. Ha? Russia. Sa Europe. Narating na niya, kaya sinasabing Sharqi. Bil Magharib wa Masharikya. Bil Magharib sa west. O yan, sama yan, sa west, sa mga European countries. Nakikita niyo ang Norway? Nakikita niyo ang sa may Belgium o saan yung lugar na yon na 6 na buwan hindi gumagabi? Laging may araw sa Greenland. Bro, ngayon lang nadidiscover, matagal na yan sinabi at ikinuwento ng Quran. Nagpapatunay ang Quran na makatotohanan at salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagaganap na nangyayari ngayon. So, yan ay kanyang napuntahan lahat. Of course, mga gawain niya ay dahil dito sa pagpunta niya sa mga lugar na ito na nagdadakwa siya ng Islam, at siya lang ang may karapatan na maglagay ng hardin, ng bakal sa mga Ya'juj wa Ma'juj, binausad.
At dito sa dalawang wasala ila qaumin ashu bayna jabalain, dumating siya kasi sa mga lugar. Sa kanyang pagdadawa, dumating siya sa lugar na kung saan natagpuan niya ang mga tao na hindi marunong sumuot ng kasuotan. Ano? Hubad-ubad. Tribo. Sila rin yung mga tao na walang kultura o tradisyon o paniniwala o anuman. Dahil yun nga, pati ang kanilang salita ay walang nakakaintindi. Kaya nga may nagsabi din sa mga muakhirin na mga pantas, maari itong mga Ya'juj wa Ma'juj ay galing sila sa lugar ng Sin, sa China. Dahil daw sa salita na napakahirap intindihin. Pero pinabuluhan niya ng mga ibang mga pantas, sabi nila hindi ang China. Hindi dyan manggagaling ang Ya'juj wa Ma'juj. Hanggang may nagsabi din kasi dyan daw. Kasi ang ginawa ni Alexander the Great o ginawa ng mga China noon, yung sinasabing the Great Wall of China. Di ba, bro? Dahil sa napakahaba. Pinabuluhan din niya ng mga pantas. Sabi nila, bakit? Yung Great Wall of China, ano ba siya? Hadid ba siya? Ito ba ay bakal? Hindi bakal. So hindi mga tanging katang-isip ang inyong sinasabi patungkol dyan. Ang totoo, ang sinasabi ng mga salafus salih, ang mga ulama, Allahu a'lam. Importante pinanindigan natin na pinaniwalaan natin na naikwento at nasabi sa Quran. Kung mayroon makikita man dito ngayon sa mundo o hindi siya makikita, tigib na tunay na matibay ang ating paniniwala na ito ay nangyari sa kaganapan ni Dzulkarnain. Bago tayo pumunta para kunin pa ang mga sumunod dito na kabanata, mga kapatid, nabanggit kasi dito ang hadid. Alam niyo yung hadid, tama? Sino may hadid? Ano yun? Bakal. Saan yung susi? Ang susi ba bakal, bro? Hindi. Bakal, hindi. O silver? Bakal? May susi na bakal. May susi na hindi. Plastic. Metal. Okay. Saan nang gagaling ang metal? Sa lupa, sa langit. Sa lupa. Sa lupa. Oh, mga scientist. Sa lupa, Ustad. Wala pala yatang scientist sa inyo dito eh. Ha? Saan? Sa lupa. Sa lupa? Sigurado? Sigurado kayo sa lupa? O nanguhula lang kayo? Ha? Ay, hindi kayo tinamaan sa kapinipigta, no? Ha? At yung ginataang mais, hindi rin tumabla sa inyo ngayon. Ha? Dahil kulang daw ng tamis, bro. Ha? Anong galing sa industrial? Astaghfirullah. Itakila ya Sheikh. Ya Jibril, itakila. Ang factory factory ng bakal dyan sa industrial. Pero yung original niya, mga kapatid, sa langit. Hindi nyo ba alam? Yung mga iron na yan, sa langit yan, naggagaling. Original niya, hindi dito sa kalupaan. Comment. Hindi nyo napag-aral yan sa grade 2 sa science? Comment. Ha? Anyway, napagtanto ni Ali bin Abi Talib, ma'a'adha ma khalaqallah. Ano yung pinakadakila na nilikha ng Allah? Sabi niya, ang bakal. Kasi matibay, malakas, at hindi galing sa lupa. Pero nung napagtanto niya na ang bakal na ito ay nasusunog, napupurol at nawawala ng lakas at bisa sa pamamagitan ng apoy, sabi niya ang apoy ang isa sa mga pinakadakila na nilikha ng Allah. Napagtanto niya ng apoy na ito ay hindi rin pala. Dahil sa tubig, mas dakila at malakas ang tubig. Dahil ang tubig ay kaya niyang patayin ng apoy. At ang tubig, doon nilikha galing ang tao. The world is composed of 70-80% of water. Di ba? Nung napagtanto niya ang tubig na ito, na siyang pinakadakila, napagtanto rin niya na mas dakila ay ang ulap. Dahil ang tubig nawawala at dahil sa ulap napupunta sa langit. Napagtanto niya na nawawala rin ang ulap. Bakit?
Dahil sa pamamagitan ng ulap, dahil sa hangin. Hangin na. Hangin ang pinakamalakas. Anong sumunod sa hangin? Mga kapatid, sabi niya hindi. Mas malakas ang mga bundok. Dahil sa bundok, anumang mga bagyo na mga hangin na mga dumarating na mga undoy-undoy na yan, kayang hangarin o kayang hadlangan ang hangin na darating dahil sa mga kabundukan na yan. So ang bundok, ang dakila. Pero napagtanto niya, wais, hindi ang bundok. Kapatid na Victa, dapat mong isipin, ang lahat ng mga nabanggit, mas malamang, mas higit na dakila ang paglikha ng Allah sa isang tao. Bakit? Dahil ang tao, kaya niyang gibain ang bundok. Anong bundok ngayon na hindi magiba ng tao? Sige nga. Pinapasukan nga dun sa ilalim eh. Pati sa gitna, pinuputol, sinisira. Malakas ang tao, bro. Alhamdulillah. Pero may kahinaan ng tao. Ang lakas niya ay limitado. Hindi lagi. Babae ka na naman, bro. Mamaya na yan. Wala pa tayo dyan. Isyada. Tao pa lang to. Hindi pa ako tapos, babae na agad. Ibig sabihin ng tao, mahina sa, lalaki, mahina sa babae. Oh, correct yan. Bro, naka-live tayo. Astagfirullah. Sister, patawad lang ha, sister. Patawad lang. Teka lang. Nawala tuloy ako Tao, sa Ustad. inyo. Mas malakas ang tao. Malakas ang tao, pero humihina ang kahinaan niya sa pamamagitan ng tulog. Nam. Pag natulog ang tao o inabot ng antok, wala na si malakas. Patay na si malakas. Tulog na si malakas. Kahit anong gawin mo kay malakas, tulog pa rin yan dahil pag natutulog ang tao, parang patay na. Wala ka ng pakinabang sa anumang lakas na meron ka. Pero napagtanto niya na ang tulog ng tao ay mayroon pang mas malakas. Meron. No, huwag mo sabing babae. Hindi natin yan sinasabi. Ha? Hindi, bro. Ha? Anong gising? Bro, ang mas matimbang na makakahigit pa sa tulog sa tao ay al-huzun, ang pagkalumbay at pagkaproblema at stress ng tao. Dahil ang tao hindi kayang matulog pag may mga pinagdadaan ng problema na pasanin sa buhay. Nakaisip. Ilan ang mga tao na nagpakamatay dahil sa stress, dahil sa depression, dahil sa ano ba yun? Hindi yun. Ikaw, Sulaiman, ha? Ano ba yun? Depression, stress, at saka yung fear. Walay, totoo yan, mga kapatid. Magpasalamat tayo sa Allah na hindi tayo katulad ng mga iba na masyadong mahina. Maski may mga Muslim, maari ikaw ako, kahit sino sa atin. Pag dumaan ka ng depression is real. Maraming nagpapakamatay. Lalong-lalo na ang hindi mga Muslim. Alhamdulillah, Muslim tayo, alam natin na ang mga depresyon, anumang mga pigati, lungkot na ito, panandalian lamang yan. Ang hangad natin ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, ang totoo, itong depression, stress, pigati at lungkot at problema sa buhay, mayroon pang pinaka malamang at dakila na lahat ng nabanggit natin, pag ito ay napasayo, wala lahat yan. Ano yun? Sige nga. Yun ang pinakadakila. Pinakadakila yun. Ha? Ano? Wallahi mga kapatid, very good. Ala huwa bi dhikrillah. Totoo yan. Ang gamot sa anumang mga pigati at lungkot, anumang pasinin at problema, pinakagamot nito, solusyon nito, ay ang pag-aala-ala sa Allah.
Sabi ng Allah sa Quran, Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Yaong sila na naniniwala sa Allah, sa kaisahan ng Allah, at panatag ang kanilang mga puso sa pag-aalaala sa Allah. Hindi ba ang pag-aalaala sa Allah ang siyang nagbibigay ng kapanatagan sa puso? Mga kapatid, mayaman ka, makapangyarihan ka, anumang meron sa'yo, pero kung may mga pinagdadaanan ka, problema, pasanin sa buhay mo, mas mabuti pa yung hindi makakain, problema niya bukas, anong kakainin niya, pero malakas ang kanyang koneksyon sa Allah, panatag siya. At nandoon yung dhikr sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil katotohanan, sa totoo lang mga kapatid, kaya ko ito sinasabi sa inyo, dahil ang lakas ng ating puso ay sa pamamagitan ng pag-aaral at pag-aala-ala sa Allah. Yan ang pagkaiba natin sa mga iba. Kung bakit tayo minsan madali ma-depress, madali magkaroon ng problema, dahil maari kulang ang paninindigan at tibay mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung sino ang tunay na magkaroon ng tunay na pagmamahal sa Allah at kanyang laging naala-ala ang Allah, ano pa ang mga problema niyan? Kung si Propeta Muhammad nga dumating sa matinding pagsubok, ako pa kaya na laging nagkakasala? Na si Propeta Muhammad hindi nagkakasala? Nakuha niyo mga kapatid? Okay, so saan na tayo? Napahaba natin si Hadid. Dahil lang dito sa bakal na ito. Okay, sumunod. Ang mga lumipad lang, masyaallah, ganda na ginagawa mo kapatid na dyan. Jazakallah khair. Ang mga gagawin ng mga gug at magug. Yan. Anong mga gagawin ng mga gug at magug na yan? Bro, teka lang. Sa Kristiyano sa Biblia, may nakwento rin patungkol sa kanila? Ha? Meron din, di ba? O ano yung tungkol sa kanila, kapatid na Ayman Laksamana? Malalaking tao na mga higante. Nasaan yung isang mic natin? Bigay mo yan, bro. Sige. Ano? Sabi? Sige, sabi mo. Bro, ipa-on mo yun. Hindi naka-on. Naka-on na sas. Sige. Mga malalaking tao, Ustaz, yun na... Mga igante. Oo, mga higante. Gug, wag magug. Yun yung mga nakita natin sa pelikula. Di ba? Yun yan yung Okay. nakasulat sa Biblia, pero sa bandang huli yun. Sa bandang huli lang. Alhamdulillah, sa Quran, kompleto tayo. Okay, very good. Anong gagawin nila, bro, dito sa kalupaan? Lalabas ang gagawin ng mga gug at magug na ito. A'malu Ya'juj wa Ma'juj tatadammanu muhawalatil khuruj min wara'ihim as-sad alladhi bana'ahu Dhul Qarnayn. Nakuha natin yung kanina, yung binasa natin sa Quran. Nung dumating si Dhul Qarnayn sa mga taong ito na nagdadawa, hindi nila sila maintindihan. Dahil sila lang ang nakakaintindi sa kanilang mga salita. Pero, nakausap sila ni Dhul Qarnayn. Dahil yun ang ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Dhul Qarnayn na nakakaintindi at nakakaunawa sa mga salita ng mga ito. So sabi nila, O Dhul Qarnayn, ang mga Ya'juj wa Ma'juj, mufsiduna fil ard. Sobra na ang ginagawa nila dito ng karahasan sa kalupaan. Bakit? Kasi ang ginagawa nila, pinapatay nila ang kahit sino sa tao na kanilang nakikita. Anong ginagawa nila? Lahat ng mga uri ng punong kahoy, lahat ng mga bagay, sinisira nila. Wala nang kwenta ang aming pamumuhay. Lahat nila, wala silang madaanan, kundi lahat, wasak na lahat. Tulungan mo kami, Dhul Qarnayn. Anong gusto mo? Sabi dito ng ibang mga mufassirin, mayayaman itong mga taong ito na gusto nilang bigyan ng anumang mga ginto o mga perlas kay Dhul Qarnayn. Ang sabi ni Dhul Qarnayn, magkani. Ibig sabihin, kung ano ako na ipinagkaloob sa akin ng Allah ay mas higit pa kaysa anumang ibibigay nyo sa akin. Pero anong sabi niya? Tulungan ninyo na lang ako. Anong aral dito mga kapatid? Ihingi ka ng tulong, unahan mo sarili mo na tulungan mo ang sarili mo. Tutulong ako, sabi ni Dhul Qarnayn, hindi ko to kayang mag-isa. Gagawin ko at hindi ko hangad na bigyan nyo ako ng premyo,
pero kailangan ko rin ng tulong ninyo. Sa pamamagitan na kuha kayo ng mga bakal, sunugin ito ang lakas ko at lakas nyo, pag-isayin natin para mahadlangan ang mga Ya'juj wa Ma'juj. Yun na nga ang nangyari. Isa sa mga ginawa ni Dhul-Qarnayn ay walang pwedeng sinumang tao na makagawa sa oras na iyon maliban lamang sa kanya. Wabana'uhu Dhul-Qarnayn, siya ang gumawa rito. Wa huwa muhawalatun mustamira bil hafr wa tatataqqab as-sad wa 'inda khurujihim an-nihai satakunu a'maluhum takhribiyya wa intisharu fil ard wa qatlin nas wa fasadun 'azim ka'alamatu alamati as-sa'atil kubra waqfan lima warada fil masadir ad-diniyya. Allahu Akbar, subhanallah. Wallahi, this is the reality, this is the fact. This will gonna be happened when time comes. Very near. Ang Ya'juj wa Ma'juj, nung napigilan sila, mula noon hanggang ngayon, ay binubutasan pa rin nila na sila ay gustong lumabas. Dahil, sinabi dito, lagi araw-araw na lang binubutasan nila para makalabas. Pero, hindi nila kakayanin. Alam niyo yung nangyayari, bro? Sabi ng mga pinuno sa kanila, nakita niyo na ba? Pwede na ba tayong lumabas? Binutasan nila para lumabas. Sabi nila, malapit na. Papahinga na naman sila sa dami ng bilang nila. Babalik naman sila kinabukasan para itutuloy nila yung butas na gusto nilang lumabas, bumabalik sa dati. Walang mangyayari. So paulit-ulit, mula noon hanggang ngayon, ilang siglo, ilang century na hindi pa ipinanganak si Propeta Muhammad, naganap na yun hanggang ngayon. Pero kailan? Sinabi ko sa inyo kanina, parang pelikula. Dahil may oras na magaganap na lalabas ang mga Ya'juj wa Ma'juj. Namatay na si Dhul-Qarnayn, namatay na ang mga tao na tinulungan niya, pero ang nakakapagtaka, ang mga Ya'juj wa Ma'juj, buhay pa sila na masigasig, masipag, na malakas, na gustong magkalat ng lagim dito sa kalupaan. Paano sila lalabas? Muhawalatu khuruj, yuhawalu Ya'juj wa Ma'juj khuruju min sadd alladhi habasahum fihi Dhul-Qarnayn bisaklin mustamir wa dhalika an tariq al-hafr fi. Subhanallah. Dito, tignan mo yung pagka-engineer ni Dhul-Qarnayn, ano? Ano ba to? Sa Tagalog? Hinukay. Hinukay pa ng malalim bago pa ito lagyan ng mga bakal. Ikaw nagagawa ng bahay, building. Subukan mong patayuin lang yan at hindi ka mag-foundation doon, anong mangyayari. Subhanallah, doon pa lang nagsimula na. Hinukay niya ng malalim, kasama ng kanyang mga tao doon at yung mga kasama niya. Pagkatapos nilagyan ng bakal, sinunog, napatibay, napataas, hanggang ngayon hindi makaslabas-labas. Itmamu khuruju nihai. Paano sila labas? Ito. Fi kulli marratin yahfiruna fiha naqaban fi sad wa yaquluna innahum sayakmuluna fil ghad. Kinabukasan. Wa fi nihayati ya'ti shakhsun minhum fayatamakkanan min itmami lahafar wa yantahi al-amr bi khurujihim. Anong sasabihin, mga kapatid? Dahil araw at gabi ay kanilang binubutasan at inuutusan na gusto nilang lumabas hanggat hindi sila makalabas, dahil ang sasabihin ng isa sa kanila na itinakda na oras na magaganap ang paggunaw ng mundo, lumabas na ba? Nakita nyo na ba? Sasabihin nila, ito malapit na, insyaallah. At pag nabanggit nila yung insyaallah na yan, labas na sila. Payag kayo at hindi. Magaganap. Allahu Akbar. Gawain ng Ya'juj wa Ma'juj, pagsubok sa makalabas. Hindi nila kayang lumabas. Ang kanilang huling paglabas, sa bawat beses nakabutas sila, sinasabi na ipagpatuloy kinabukasan, bumabalik pati ito. Kapag sila'y nakalabas ng kanilang mga gawa, magiging lubhang paninira. Anong paninira, mga kapatid? Pagkalat ng kasamaan sa buong kalupaan, pagpatay sa mga tao, malawakang kaguluhan at pagkasira ng mga
ng mga lugar na kanilang nadadaanan. Ito ay itinuturoy na isa sa mga dakilang palatandaan ng huling araw na palatandaan ng kiyama, ng kiyamusaa ayon sa mga relihiyon ng sanggunian ng Islam. Ang tanong ko rito mga kapatid, bakit tayo nagsasabi sa sala natin, Allahumma inni a'udzubika min adhabi al-qabr wa min fitnatil masihid dajjal walakin lam naqul wa na'udzubika min fitnati ya'juj wa ma'juj. Nakiintindihan niyo yung tanong ko? Bakit tayo nagsasabi na nagsusumamo na, ya Allah, protektahan mo kami doon sa libingan sa parusa sa libingan at doon din sa fitna na idudulot ni Dajjal. Pero bakit hindi kasama sa dua natin na, ya Allah, proteksyonan mo rin kami sa fitna na idudulot ni Ya'juj wa Ma'juj? Bakit kay Dajjal lang at kay Ya'juj wa Ma'juj wala tayong nabanggit? Samantala, kung titignan natin, mas matindi ang mangyayari sa gagawin ni Ya'juj wa Ma'juj. Batid niyo ba mga kapatid? Yung Al-Bahrul Al-Tabariya na nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad, ang Bahrul Tabariya ay ito yung sinasabi nilang The Sea of Galileo. Tinignan ko yung translation niya bro, The Sea of Galileo. Buhay pa yan. Nandyan pa rin yan, malapit sa Jordan at sa Palestine. Na lahat ay dadaanan niya ng Ya'juj wa Ma'juj, mauubos lahat ang tubig dyan. Ang mga pananim, ang anumang uri ng tao at mga lahat yan, mapapaslang, mawawala lahat. So mas matindi ang gagawin ng mga Ya'juj wa Ma'juj. Mas nakakatakot sila kaysa kay Dajjal. Kung iisipin po, sa akin lang yun. Hindi ko alam kung ano sa inyo. Pero ang tanong, bakit hindi tayo humihiling na, ya Allah, protektahan mo rin kami kay Ya'juj wa Ma'juj? Sagot, Ibrahim. Palagay mo bro, bakit kaya? Di ba? Palagay ko na. Oh, sige. Maganda yung palagay. Kailangan yung palagay kasi at least nagbibigay tayo ng umabig na ba itong kape ni Bikta. Bismillah. O sige bro, mapapalagay ka na. Yung pagkaiba ni Dajjal at saka ng Gog and Magog ay itong si Dajjal mayroon siyang pandilin lang sa tao na pagkakaroon ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala na pinakamalaking fitna. Na ililigaw ka dito ng ang paraiso at ang impyerno ay babalik ta rin niya. Pero ang Gog and Magog ay malinaw na tanda ng kasamaan na pwede nating iwasan. Masya Allah. Very good. Takbir! Allahu Akbar. Correct yun. Kasi kung titignan mo naman, mas matindi ang fitna ni Dajjal. Kasi si Dajjal, pag ikaw ay nakuha niya, kawawa ka na talaga. Ligaw ka na talaga. Siya nang sisambahin mo. Siya nang gagawin mong Diyos. At mas napakalaki pagsubok yun. Samantalang si Ya'juj wa Ma'juj ay ang mapipinsala lang nila yung mga lugar na kanilang nabanggit na mapupuntahan at ikaw hindi kanya mapifit na sa iyong reliyon, sa iyong pananampalataya. Dahil ito lamang ay isang kaparusahan na mangyayari na magaganap sa mga huling araw. Pangalawa, kung bakit hindi tayo na ganun? Kasi hindi nabanggit sa hadith ni Propeta. Bakit mo gagawin ang hindi na nabanggit, bro? Di ba? Magdadagdag ka sa reliyon? Magdadagdag ka sa mga anuman na hindi nabanggit? Simply as that. Ang Islam kasi, kung anong itinuro, sinabi sa Quran at hadith, yun lang yun. Pero kung wala, keep silence tayo. Hindi na natin yun pinanghihimasukan. Okay, karugtong ng kanilang mga pamiminsala sa kalupaan, bro. Anong gagawin pa nila? A'malu indal khuruj, inda khurujihim satantashiruna fil ard wa yaqumuna bil qatl wa yudammir kullu ma hawlihim wa satakunu a'maluhum takhribiyatan wa fasadiyah. Allahu Akbar. Yan ang gagawin na talaga nila ng paglabas nila ay matinding kaparusahan sa kalupaan. Dahil papatay nila, kikitili nila ang anumang may mga buhay, pati ang mga hayop. Subhanallah. Sinong pwedeng pumatay? Duhurum, kailan sila lalabas? Yakhrujuna fi akhir zaman ba'da nuzuli Isa alayhi salatu wasalam ka alamati sa'atin min alamati sa'atil kubra waqfan lima warada fi nusus ash-shar'iyyah. Lalabas sila sa kapanahunan ng pagkatapos na namuno si Isa ibni Maryam. Napatay na ni Isa ibni Maryam si Dajjal, napatay niya ang mga baboy, ang mga krus, nagmuslim ang lahat, na karamihan, magiging muslim na ang lahat, darating na naman ang pagsubok, na darating ang mga Ya'juj wa Ma'juj. Ya Allah, bismillah,
sa kanilang gagawin mga aral, bago itong mga aral, mga kapatid, sa paglabas ng Ya'juj wa Ma'juj, gagawin nila sa kalupaan ay maraming mapipinsala, maraming mamamatay, maraming mababawian ng buhay sa kanilang pamiminsala dito sa mundo. Pero walang pwedeng pumatay ni hindi kaya patayin ni Isa na siya lang. Anong gagawin ni Isa? 10 ng mga kamusliman dahil sa laganap na virus, laganap na trahedya, na laganap na epidemya, na walang, sa dami na walang makapigil na maski patay. Alam mo bro, subhanallah, parang naisasalil tulad ko yung mga napanood nyo yung Black and Men, ano ba yun? Yung may mga parang may mga Men in Black, mga iti-iti na mapatay mo, nabubuhay muli. Ha? Yung mga pelikula ngayon ng minsan, ang mga, alam nyo, gaano kautak ang mga Hudyo, ang mga Amerikano. Ang mga ipinapalabas nila, yung mga Independence Day na magugunaw ang mundo, ang New York, lulubog, yung Statue of Liberty, ganyan ang mangyayari, yung mga yan. Lahat ng mga yan, parang nakukopya na nila na hindi pa mangyayari sa kanila, yun mismo ang mangyayari sa kanila. So, ang mangyayari sa Ya'juj wa Ma'juj, dahil walang pwedeng makapatay sa kanila, sa dami nila, si Isa, na anak ni Maria, pupunta sa isang jabal na malapit dyan sa Jerusalem. Aakyat siya at 10 ng kasamahan niyang mga Muslim. Hihiling sila sa Allah. Ya Allah, inihiling namin sa iyo na kitilin at patayin ng mga Ya'juj wa Ma'juj. Hangin na dadaan na maaamoy ng Ya'juj wa Ma'juj, mamamatay sila ng isang beses. Sa isang gabi, walang matitirang buhay. Sa walang bilang kanilang dami. Pag ito ay nangyari, mangangamoy ang kalupaan ng baho na walang pwedeng paano ito tanggalin, pauulanin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag umulan, dadaan ng hangin, ang amoy at ang mga kalat ng mga Ya'juj wa Ma'juj o ang kanilang mga katawan, sasama na ng hangin at si Allah na ang bahala kung saan dadalhin ang mga katawan na napag-iwanan ng mga Ya'juj wa Ma'juj. Mga aral sa kwento, bro. Mashallah, ano yung mga aral dito? Unang aral ay paggamit ng dahilan at pagtitiwala sa Allah. Correct. Bro, pag nagtiwala ka sa Allah, anong gagawin mo? Pag nagtiwala ka sa Allah, anong gagawin? Kilos. Kilos. Di ba, bro? Kikilos ka. Gusto mong pumasok sa paraiso? Kumilos ka. Gusto mong magtrabaho? Maghanap ka ng trabaho. Maghanap ka ng koneksyon. Gusto mong kumain? Magluto ka. Gusto mong maganak? Mag-asawa ka. Meron kasing pro na humihingi na, Ya Allah, sana magkaroon ako ng anak. Paano ka magkakaroon ng anak na wala ka pa nag-asawa bay? Na unsay imong kinabuhi. Mag-asawa ka sa daan. Unya, magkaanak ka. So, ibig sabihin, lahat ng gagawin, pag tawakal sa Allah, kailangan ng asbab. Si Dhul-Qarnain, ang ginagawa niya, pagdating sa isang lugar, lahat ng ginagawa niya may asbab. Pero wallahi, ang napakalaking aral na napulot ko doon, bro. Ang mga anbiya, ang mga sugo, ang mga mabubuting tao, gumagawa ng kabutihan, walang kapalit. At tumatanggi ng anumang ipapalit nila. Dahil ang gusto nila ay ang gantimpala ng Allah. Sabi ni Dhul-Qarnain, in small time niya yung mga tao, ano man ang ibibigay niyo sa akin, wala yan sa kung ano ako ngayon para sa Allah. Okay, tutulungan ko kayo, tulungan niyo ako. Tulong-tulong. Kilos, gawa, pag nagtawakal ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, kahusayan sa gawa. Bakit kahusayan sa gawa? Ang tagumpay ni Dhul-Qarnain sa pagtatayo ng harang ay bunga ng kahusayan sa trabaho at paggamit ng mga magagamit na kagamitan. Ito ay dapat maging halimbawa para sa atin. Correct. Pangatlo, pagtanggol laban sa kasamaan ng pamiminsala ng tao. Ang kwento ng Ya'juj o Ma'juj ay modelo kung paano labanan ang kasamaan sa pamaminsalang tao sa pamamagitan ng lakasan ng samang pagkilos, kaalaman at paggamit ng tamang paraan. Ibig sabihin, bro, yung pagpigil ng kasamaan na may dudulot ay kailangan gagawin yon. Kaysa sa haayaan mo na lang.
Pasasalamat sa mga biyaya, si Dulkarnain, ipinakita ni Dulkarnain ang pagkilala sa at pagpapasalamat ng biyaya ng Allah sa naghihiwatig sa kahalagan ng pasasalamat sa lahat ng ibinigay sa kanya. Pakikipagtulungan sa diwa at pag-unlad, yan ang kailangan natin. Yung, anong kailangan? Tulong. Isa kang leader, gumawa ka. Kumilos ka, di ba? Subhanallah, si Dulkarnain, hindi siya nakasabi na, o sige, utasan ko kayo, tapos kayo rin. Sabi niya, kuha kayo, tulungan nyo ako, tayo mismo ang gagawa. Si Propeta Muhammad, ginawa niya ang masjid sa Madina, siya mismo ang nagpaunlak at nagpasimula, naggumawa at tumulong, nakasamahan niya ang kanyang mga sahaba. At ang sinasabi nila, Ya Rabbi la khaira hadil haya illa khaira al-akhirah. Ya Allah, walang kabutihan ng anumang buhay dito sa mundo. Ang kabutihan ay sa araw lamang ng paghukom. At dito nagtatapos ang mga aral tungkol sa kwento, bro. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.